up mga kumarin kong tigang? O, kumusta na po kayo? Kayo po ba mga kumarin kong tigang ay mga sagradong katoliko at kayo po bagay mga deboto din ng iba't ibang mga santo? Yung mga poon-poon po ha mga kumarin kong tigang na idinidebosyonan po natin. Kung kayo po ha mga kumarin kong tigang ay may mga patron dyan sa mga lugar po ninyo. Halimbawa, ano ba? Yan katulad po dito sa amin. San Isidro Labrador po ang aming dito, patron. Alam niyo po ba ha mga kumarin kong tigang na sa pamahiin pala, meron din po palang mas nasabing paniniwala ang ating mga matatandang mga inuno tungkol po sa mga santong yan. Talaga ba? Opo ha mga kumarin kong tigang. At yan po ang ating pag-uusapan natin ngayon. Yung mga sinasabing mga bagay-bagay po na may kinalaman po sa ating mga santo na maaring nagdudulot sa atin ng mga negativities kapag ka ito po yung nangyayari sa inyo. Talaga ba? So ano yan? Yun na nga po ha mga kumarin kong tigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mas nasabing mga usapin tungkol po dito, ay panoorin niyo lamang po ang video ko ito. Siya, go mga kumarin kong tigang. So yun na nga po ha mga kumarin kong tigang. Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At yun na nga po. Kung kayo nga po ha mga kumarin kong tigang ay mga devotees ng iba't ibang mga santo o poon. O kayo po ha mga kumarin kong tigang ay mga katoliko sagrado. At kayo po'y naniniwala sa mga sinasabing mga, yun na nga, mga mapaghimalang mga santong ito. Yung mga poon po natin ha, mga kumarin kong tigang, na dinidebosyonan po natin. Kasi alam niyo po ba ha, mga kumarin kong tigang, na meron palang mga sinasabing mga paniniwala ang ating mga matatandang mga ninuno tungkol nga po sa pamahiin, sa pag-handle po o paglagak ng mga santo sa ating mga tahanan. Talaga ba? Opo ha mga kumarin kong tigang, kasi alam niyo po ba na mayroong mas sinasabing do's and don't din pala ang paggalagay po ng mga santo sa ating mga tahanan. Katulad ng ano, katulad daw po halimbawa ha mga kumarin kong tigang, kayo po baga ay ginagawa niyo ito. Yung pong ang mga santo ay pinaliliguan po ninyo. Yung binabasahan niyo po baga, hinuhugasan niyo bang mga santo? Nako. Kung kayo po ha mga kumarin kong tigang ay ganyan, nako, wag na wag niyo pong gagawin yan kasi hindi daw po kainaman ha mga kumarin kong tigang at hindi yan pinag-uutos ha mga kumarin kong tigang sa pamahiin nga ng santo, negative daw po yan. Talaga ba? Opo ha mga kumarin kong tigang, kasi kapag ka daw po ang ating mga santo ay binabasa natin o yung pinaliliguan natin, parang disrespect daw po kasi yan ha mga kumarin kong tigang sa kanila at tayo nga daw po yung maaring maabatan ng mga sinasabing mga negativities at kamalasan. Parang bibigat ang buhay natin ha, mga kumarin kong tigang kapag ginagawa nyo yan. Kapag halimbawa yung mga santo po ninyo, hinuhugasan nyo po sa tubig. Yung pinapaliguan nyo baga, kasi meron akong mga naalaman na ganyan Sabi, paliguan ng santo. Sabi ko pinaliliguan nyo po ang santo nyo? Oo, pinaliliguan namin yan. Pwede naman po ha, mga kumarin kong tigang, yung pong parang sponge bath lang. Huwag nyo po siyang ibubuhusan ng tubig na galing sa gripo, yung tatabuin yung gano'n. Ano yun, tao? Kasi negative po yan ha mga kumarin kong tigang. Pero pwede nyo po silang linisin na mga kumarin kong tigang. Linisin nyo, punasan nyo. Kumbaga, ano na lang po, parang ipapalis nyo ulit ha mga kumarin kong tigang para luminis yung mga santo natin. Tapos ang isa pa po ha mga kumarin kong tigang. Halimbawa, kayo po yung may mga santo. Kapag kayo daw po yung maglalagay po ng mga altar po ninyo, iwasan nyo daw po ang paglalagay po ng mga altar sa loob po ng mga silid tulugan po ninyo. Yung kayo po ha mga kumarin kong tigang, matutulog na ganyan, tapos harapan nyo po may mga altar-altar na ganyan. May mga santo kayo. Hindi daw po kagandahan yan. Hindi iminumungkahi yan sa, sa pamahiin. Kasi sinasabi nga daw po na kapag ka daw po kayo may mga santo dyan sa loob po ng mga silid tulugan po ninyo, parang kayo daw po parang hindi mapapahinga ng maayos at parang may mga negativities nga po kayo maaring ma-encounter dyan kapag ka ganun. Kaya yan po hindi minumungkahi na maglagay kayo ng mga santo sa loob po ng mga silid tulugan ninyo. So yun po ha mga kumarin kong tigang. Ang isa pa po, hindi rin daw po kagandahan na mga kumarin kong tigang ng ating pong mga altar ay ipopwesto po natin sa likuran po ng mga banyo o mga kubeta nyo. Halimbawa, yung mga wall po ng mga altar po ninyo, ang likod po niyan ay CR o banyo o palikuran po ninyo. Hindi daw po kainaman yan ha mga kumarin kong tigang. Dapat daw po ang mga altar po natin, pwede po natin ilagay sa mga sentro po ng bahay natin o sa may bandang silangan. Dapat daw po, kapag ka daw po kayo po magdadasal, dapat daw po kayo po nakaharap po sa silangan. So dapat po, pag nagdadasal kayong ganyan, nakaharap kayong ganyan sa sikatan ng araw. Tapos kayo po humihingi halimbawa ng mga biyaya, wishes, ganyan na mga kumarin kong tigang. Dapat daw po nakaharap kayo sa silangan ganyan. Tapos ang isa pa po ha, mga kumarin kong tigang, kapag ka daw po kayo po may mga santo na nabasag na, halimbawa nagkabasag-basag na, halimbawa natabig nyo, natumba, nalaglag,
tapos naputol ang kamay, naputol ang ulo, nabingawan o nabasag yung mga santo nyo. Kahit ano pa po yan, kahit mga santo ninyo, mga puon, mga Mama Mary, ganyan. Basta't yan po ay nasira na o nabasag na, dapat daw po yan ay tanggalin na sa loob po ng bahay po ninyo. Negative na daw po kasi Hamak Kumaring Kuntigang kapag kayo po nagkikip pa ng mga santo sa bahay po ninyo na may mga basag-basag na o putol-putol na. Kaya diba nga yung mga nauso nung araw, yung mga antigong mga santo, yung mga bululan tawag doon yung mga bulol na mga putol-putol ang kamay, putol ang corona, yung mga putol na krus. Dahil sabi mas mas antigo daw mas mahal daw. Totoo naman po yun, Hamak Kumaring Kuntigang, kasi yung mga talagang mga lumang-lumang mga santo na talagang pagkatatagal na, talagang sinaunang santo na at antigo na, mahal po ang presyo niyan, Hamak Kumaring Kuntigang. Pero hindi daw po yan dapat ikinikip po sa loob po ng bahay po ninyo. Kumbaga parang sa mga galleries na rin kasi yan sa mga museum na lang kasi nilalagay dapat yung mga ganyan. Pero kung halimbawa gagamitin nyo sa bahay nyo, yung kayo yung halimbawa i-didebosyonan po ninyo, wag daw po dapat yung mga santo na mga basag-basag na ang gagamitin po ninyo. Pati din po yung mga papaswerte natin, Hamak Kumaring Kuntigang, halimbawa kayo yung mga ginagamit siya ng mga Buda-Buda, tapos halimbawa putol-putol na yung mga kamay ng mga Buda po nyo, may mga crack-crack na, basag-basag na. Dapat daw po yan, Hamak Kumaring Kuntigang, tinatanggal na natin sa bahay natin. At ang tama pong pagdidispose yan, Hamak Kumaring Kuntigang, huwag nyo pong itatapos sa basurahan, huwag nyo pong iiwanan kung saan. Ang tamang paraan daw po ng pagtatanggal na sa ating mga tahanan, yan daw po ay ililibing natin sa lupa. Ibabaon po natin. Talaga ba? Parang tao rin pala, ililibing. Opo, Hamak Kumaring Kuntigang, yan daw po ay dapat balutin nyo daw po sa isang telang puti, yan, o sa isang kahit mga papel. Tapos yan daw po ay ilulubog nyo sa lupa, parang ililibing nyo rin po. Parang pagbibigyan ng respeto sa mga santo. Kasi parang tao lang sila, Hamak Kumaring Kuntigang. So, bibigyan natin sila ng respect sa huling hantungan nila. Kasi basag na sila Ganon, huwag nyo sila ikikip na, Hamak Kumaring Kuntigang, sa bahay po nyo kapag basag-basag na, bigaw-bingaw na. Kasi negative daw po yun, Hamak Kumaring Kuntigang. Yung mga nagdidebosyon pa at nagdadasal pa sa mga basag-basag na santo. Tapos alam niyo po Hamak Kumaring Kuntigang, meron po mga santo na hindi daw po kainaman na ikinikip po sa loob po ng mga tahanan. Katulad po ng ating puon na Nazareno, lalong-lalo na po yung may bit na pasang-pasang krus na ganyan. Nako, negative daw po yan, Hamak Kumaring Kuntigang, kasi mabigat daw po sa buhay yan. Kapag daw po kayo po naglagay ng mga poong Nazareno na meron pong pasang krus. Parang nagdidipict po yan ng kahirapan ng kahirapan ng buhay. Parang ang bigat-bigat daw po ng magiging buhay po ninyo. Kasi may mga talagang mga santo po, Hamak Kumaring Kuntigang, na para lamang po talaga sa simbahan. Katulad po niyan, yung poong Nazareno. Mas maganda pa po, Hamak Kumaring Kuntigang, maglagay na lang po kayo ng Cristo Sepulcro. Yung pong sepulcro po, yung patay, nakahiga. Di ba yung pagkatapos siya itako sa krus, diba namatay siya? Meron po yung sepulcro na tinatawag, yung nakahiga po sa kama. Yan po, pwede mas maganda pa po yung ilagak sa bahay po ninyo. Pero kailangan daw po, lalagyan nyo po sila ng sarili niyang kwarto. Kailangan may sarili po siyang silid, Hamak Kumaring Kuntigang. Huwag nyo po siyang i-display po sa mga salas ninyo, sa mga living room. Hindi po kainaman yan. Kasi parang ano ba naman yun? Parang all year round, parang nakaburol na patay doon sa bahay po ninyo. Kasi yun po kasi ang dinidepict din yan, Hamak Kumaring Kuntigang, parang death. Diba yung death po ni Jesus Christ? Pero mas maganda pa daw po yan, Hamak Kumaring Kuntigang, yung pong na sepulcro kaysa po doon sa poong Nazareno na may pasang-pasang krus. Tapos huwag din po kayo maglalagay dyan sa bahay po ninyo, Hamak Kumaring Kuntigang, sa mga living areas po ninyo, sa mga salas, sa harapan po ng bahay po ninyo, lalong-lalo sa may main door ng mga crucifix na may nakapako sa krus. Pero ito maglagay po ng crucifix, maliit lang po sa altar po ninyo, yung maliit lang po. Pero yung pong mayroong nakapako na Kristo doon sa krus na ganyan, nakapakong ganyan na parang, Maria Joseph. Hindi po din ilalagay sa bahay, Hamak Kumaring Kuntigang, kasi negative din daw po yan. Pati po, Hamak Kumaring Kuntigang, yung Mother Dolorosa na laging tumatangis at umiiyak. Kasi yung sinasabi nga po, Hamak Kumaring Kuntigang, yung mga images po na malulungkot na parang nagsasuffer na umiiyak, malungkot, ganyan. Naku, hindi daw po maganda yun sa bahay, Hamak Kumaring Kuntigang, kasi negativity po ang inaano niyan, ang parang ina-attract na energy niyan. Parang kumbaga ang dinidipikla kabiguan, kasawian, problema sa buhay. Parang ano baga yung dusang-dusa baga ganyan. Kaya wag po kayo mag-aalaga, Hamak Kumaring Kuntigang, ng Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. Opo, yung Cora Dolorosa. Sino si Cora Dolorosa? Di ba designer yun? Si Cora.
Dolorosa, parang designer yun ha. Hindi po yung Mother Dolorosa ha mga kumare kong tigang. Yan daw po ay hindi kainaman kapag kaya po daw ay ikinip natin sa loob ng ating mga tahanan. Kahit po yung mga picture niya ha mga kumare kong tigang, maglagay na lang po kayo dyan nung pong sepulkro na nakahiga. Wag na po yung Jesus Christ na may pasang-pasang krus na ganyan. Kasi alam nyo, mabigat daw talaga yan ha mga kumare kong tigang. Totoo po yan. Subukan nyo po yan. Kung hindi nyo pa po nararanasan yan ha mga kumare kong tigang, i-try nyo. Magdala po kayo ng mga, ano ba to? Ito mo si ano o. Kaya alam na naman nakikichismis ka na naman. Ako'y nagbablog dito ano, nakikinig ka ba? Nakikinig? Nakikinig ka tungkol sa mga poon-poon. Bawal ilagay sa loob ng bahay. Ay ko, kanyeta ka. Sinadya ka na ako ano? Gutom ka na? Gutom ka na? O siya mamaya, sige. Gutom ka na, lamay ko muna dyan. Dinasak mo na yung cellphone ko leche So yun po ha, mga kumare kong tigang, iwasan nyo na lang po yan. Kasi sinasabi nga daw po, yung mga ganyang po klase ng mga poon-poon, hindi daw po dapat ka ikinikip sa bahay yan. Kasi yan po nga ay maaring magdipik nga daw po ng masasayang mga kasawian, kabiguan at paghihirap sa buhay. Gusto nyo ba yun? Yung kayo po maghihirap sa buhay po ninyo. Yung parang lagi na lamang kayo, napakaraming problemang pinapasan-pasan sa buhay nyo. Kapag gano'n ha, mga kumare kong tigang, negative po yun. Kaya iwasan nyo na lang po yan. So yun po ha mga kumare kong tigang, at kung kami makatanong at patungkol po sa ating topic ngayon, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng question dyan sa ating comment box. At kapag kayo pinabasa natin, then po sasagutin din natin dito. Palibad ka. And so with that mga kumare kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumare kong tigang. Bilis na bumanga ko